Mula kay Melvs Castle, USA Major General, pinagbantaan ng China. Aalisin barko nyo o bobombahin namin yan? Ubusin lahat. Grabe yung title mga tol, no? Pero ito, papanoorin natin to. Bibigyan natin ng reaction video mga kapatid, commentary. At syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle at kung bago ka pa lamang dito. At trip po yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nakakakilabot ang balitang ito. Posible kasing may sumabog na malaking gulo sa South China Sea. Lahat raw kasi ng balikatan exercises dinaraos sa loob ng Exclusive Economic Zone. Pero ngayon, hindi ito gagawin sa loob ng West Philippine Sea, kundi lalabas sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Ngayon, ilabas ng China ang pambubuli at harassment nila. Hindi nga talaga gagawin sa labas ng ating EEZ. Alam ko gagawin hanggang sa pinakadulo ng EEZ natin. No? Yun ang pagkakaalam ko. Pero sige, alamin natin mga kapatid. Pero ano pa ba ang aasahan natin sa mga Chinese na ito? Pineke nga noong nakaraan yung pinagsasabi na military dress ng China sa South China Sea. Tapos papalag pa sila ngayon. Napakabigat niyang mensahe ang hatid ng balikatan exercises na kung magbabalak man ng China ang sakupin ng West Philippine Sea, hindi magdadalawang isip at tatakot ang Armed Forces of the Philippines na depensahan nito ang ating teritoryo. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. Yan. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. Malinaw, di ba? Malinaw na malinaw yun mga tol. Alam niyo yung China, puro bluffing lang naman ang ginagawa ng mga yan eh. Pang nagbabluff lang naman yun eh. Nang i-intimidate sila, nang ninindak sila sa pamamagitan ng puwersa nila, muscle flexing nila. Pero again, hindi pa rin nila kayang pumasok talaga mga tol. Sa tinagal-tagal ng panahon, wala silang pinasukang ganyan. Pinakahuli yung sa Battle of Yultong. Yun yung pinakahuli mga tol. Tapos eto yung girian nila ng India, wala rin naman wala rin naman nangyayari doon mga tol eh. Yung Taiwan, matagal na nila pinag-iinteresan yun hanggang ngayon wala. So eto, kabuuan ng South China Sea, yung 10-dash line nila, sinisindak nila yung mga maliliit na bansa mga tol. And number 1 ngayon, pumapalag ang Pilipinas, kaya eto tayo nababalita. You do exercises for that, right now. The possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Papalayasin ang To demonstrate our willingness to defend, diba? Our sovereign and our territory, mga tol. So talagang seryoso na to, mga tol. Diba? Hindi tayo basta-basta nasisindak, no? Yung ilang beses na tayong inaano ng China sa pamamagitan ng mga salita nila. Kasi kung dati si Duterte, sa word pa lang na trouble, urong buntot na agad siya, mga tol. Hindi niya nabitbit yung buntot niya, urong agad. Diba? At sumuko na agad siya, nagpailalim na siya, sumunod na agad siya sa kagustuhan ng China. Pero ngayon, diba, ilang beses na tayong sinasabihan ng China. Lalo lang lalala problema, yung pagdadala nyo ng mga third party o hindi naman kasama dito sa South China Sea. Pagdadala nyo ng mga alliance nyo, nagpapalala lang yan ng gulo, naglalaro kayo ng apoy. Diba, ang dami na nilang sinasabi, mga tol. Pero tignan nyo, hindi napasindak ngayon ng gobyerno natin. Kasi ang ipinaglalaban natin dito, yung natin eh. Soberanya natin eh. Pinaglalaban natin dito yung future pa ng Pilipino, di ba? Pero sabi nga ng mga pro-China, anong future ng Pilipino pag nagkagera? Yon ang lagi nilang itinatatak sa mga utak ng mga Pilipino, yung gera. 'Di ba? Ganun na ganun kasi silang ganun na ganun kasi sila sumunod sa mga kagustuhan ng mga incheck, sa kagustuhan ni Xi Jinping. Yun kasi yung gusto ni Xi Jinping itanim sa utak ng mga Pilipino eh. Matakot kayo sa amin. Sasalakayin namin kayo. Ganun ang gusto nilang itanim sa utak ng mga Pilipino, mga tol. Sabi nga kung mananatili kang takot
wala ang mangyayari talaga sa'yo, di ba? Hindi ka kikilos, wala kang mapupuntahan, wala kang mararating. Lahat ng natitirang barko ng China sa South China Sea. Pag may pumalag, tiyak katapusan na ng China. For sure magagalit dito ang China. Pero di pa man nakakapagsalita si Mao Ning, nagbitaw na ng mabibigat na salita ang Major General ng Pentagon. Ang gagawin daw ng baliktad exercises ay naayon sa international law. Kung mamasaman ito ng China, wala raw pake ang US sa sasabihin ng Foreign Ministry of China. Secretary Austin emphasized he also underscored the importance of respect for high seas freedom of navigation guaranteed under international law, especially in the South China Sea, and reiterated that the United States will continue to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Pero kung dumating ang punto na magkainitan dahil napikon na ang China, wala daw tayong dapat ikapangamba. Bukod sa may sarili tayong missile defense system na kayang pabagsakin ang papasok na missile na mula sa China, nasa Pilipinas na rin ang isa sa kinakatakutan na missile ng US. Kaya lang naman itong pasabugin ang kahit anong barko ng China na nasa South China Sea. Literal na isang maling galaw ng China, sabog talaga silang lahat. May hinang klase pa naman yung mga yun. May hinang klase pa naman. Weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Makikita mo sa pagsasalita nito ni Bossing at saka yung mukha niya, wala talaga siyang nadaramang sindak o takot, mga tol. 'Di ba? Proud siya ipagtatanggol niya yung bansa natin. Proud siya ipaggagamitin niya yung sinumpaan niyang tungkulin para ipaglaban yung bansa natin. Yan ang sundalo, 'di ba? Handa ang Pilipinas kung sa lupa ang giyera, pero sasanayin naman ang kahandaan nito sa panlalabas na digmaan. Ang malaking tanong pagkatapos nito, kaya ba nating makipagsabayan sa mga bigating bansa tulad ng China? I mentioned previously all our exercise prior to 2020 were all done inside our military camps. You perform an exercise within a military camp and you've been doing it so many times, it no longer presents any challenges, no more surprises, and it limits also the type of involvement of the capabilities that you want. So these new geographic locations actually provide itself more learning opportunities on the part of the armed forces, not only at the tactical level but also at the operational level. The invasion. Saka alam nyo mga tol, minsan na rin tayong pumili ng side, ang Pilipinas, no? Though ang mga Chinese dito sa Pilipinas ay nandirito na panahon pa ng mga Kastila, kasama na natin sila. Pero nung panahon na nagkaroon ng giyera, 'di ba, sa South Korea laban sa North at saka sa China, pinili nating side yung sa South Korea. So nakalaban natin diyan 40,000 na mga inchik, 'di ba? May mga inchik na rito sa Pilipinas noon, mga tol. May mga Chinese na rito sa Pilipinas. Pero ang presidente dati noon, Elpidio Quirino, na nagkakamali, pinili niyang side, panigan yung South Korea, kaya doon tayo nagpadala. 'Di ba? Kasama pa nga daw si Ramos doon, sabing ganoon . And the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya nakafocus yung Salaknib for the aerial defense. Hindi ba kayo nagtataka? Grabe ang preparasyon ng Pilipinas sa gulong ito. Mukhang may malaking gulo talagang mangyayari sa hinaharap. Wag naman Kayo, sana. handa ba kayong may paglaban para sa Pilipinas kung magkatotoo man ito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Yan, magandang magandang tanong yan. Comment nga kayo sa baba, mga tol. Kung ikaw ba ay handa ipaglaban ng ating bansang Pilipinas if ever man dumating sa ganyang punto, which is lagi nating sinasabing wag naman sana. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.